Isang bagay lang palang kailangan kong unahing ipaliwanag kay Joel. Habol ni Don Jose. Yung tungkol sa atin. Palagay ko, napaniwala siya ng mga chismis. Unfair sa iyo. I have to set things straight. Nagkibit balikat ulit si Queenie. Bahala ka. Sagot niya. Basta ako. Alam kong wala akong dapat panagutan kanino man. Pagbalik natin sa bahay, chances are, you'll run into Joed again. Paalala ni Don Jose. Kung ako ang tatanungin mo, tama ang yung ginawa mo sa kanya kagabi. Stand up to him. Wag na wag kang magpapa-intimidate. Sa compound din kasi ng malaking bahay ng mga Del Oro sa New Manila naroon ang head office ng Del Oro Jewelers. Karugtong ng antigong mansion ang modernong annex building. He's staying with you. Gulat na sabi ni Queenie. Tumango ang matanda. Doon na pala siya sa bahay dumiretso kahapon, mula sa airport. Sagot nito. Pagkatapos nagbihis na agad ay sumunod sa atin sa New Haven. Kagabi, nauna pa siya sa aking umuwi sa bahay. And he didn't even wait up for me. Nakakulong na sa dati niyang kwarto pagdating ko. Kinato ko. Pero hindi ako pinagbuksan. Ngayong umaga naman, nasa gym naman raw nang magising ako. Hindi pa bumabalik hanggang sa makaalis ako ng bahay. I'm warning you though. Posibleng nasa opisina iyon pagbalik natin doon. I don't know why after all those years, bigla na lang siyang nagpapakita ng interes sa kumpanya. Maybe because of the amount you've paying me. Hula ni Queenie. Hindi birong halaga iyon. Nasulit-sulit naman ang laking halagang ipinapasok mo sa Del Oro Jewelers. Sagot ni Don Jose. Matagal na kaming hindi nakabenta ng ganoong kalaki. These past years, sa abroad, na bumibili ang mga suki namin ng kanilang major jewelry pieces. Mas gusto nilang gumastos sa mga designer brands like Cartier. Ngayon, may panapat na tayo. Lalo kapag nilaunch natin next year ang international collection mo. Walang marereklamo si Joed sa napakalaking contribution mo sa kumpanya. I want to say that I don't care what he thinks, sabi ni Queenie. Pero imposible yata iyon. Hindi siya ibang tao. Anak mo siya. Makakaapekto sa iyo. And therefore, sa akin na rin. Sa anumang inaakala niya tungkol sa atin. Alam ng dalagang hindi lang iyon ang dahilan kung bakit apektadong-apektado siya sa mga reaksyon ni Joel. Pero sa ngayon, hanggang doon pa lang ang kaya niyang maipaliwanag. Nagguguluhan pa siya sa iba pa niyang mga nadarama. So what do you want to do about this? Tanong ni Don Jose. Kung ayaw mo siyang makaharap, we can make arrangements. Kukuha ako sa ibang lugar kung saan ka pwedeng magtrabaho in peace. E di para naman akong guilty na takot humarap sa kanya. Palag agad ni Queen. No way. Don't worry. I can handle him. Nakasanayan na ni Joed na magbuhos ng sama ng loob sa bakat. Ang gym. Ang kanyang palagiang sanctuary. Sa tuwing may bumabagabag sa kanyang isip at damdamin. At nitong nakaraang mga taon, ay hindi siya nawawala ng ganoong mga emosyonal na bagahe. Kaya nga gumaganda ng husto ang kanyang pangangatawan sa araw-araw na pagbubuhat ng bakal sa gym. May sariling gym ang condominium building na tinitirhan niya sa New York. Kung minsan, ay hindi lang tuwing umaga siya naroon. May panahong naroon pa ulit siya sa gabing hindi siya makatulog. 5 taon iyon. 5 taon siyang nanirahan sa New York na naghihirap ang loob. Umalis siya sa Pilipinas pagkapatay ng kanyang mama. Pagkatapos may uwi ang bangkay nito mula sa San Francisco at mailibing sa kanilang family mausoleo dito. At siya naman ang lumipad patungong United States. Kakatapos lang niya noon ang business administration sa UP. Hanggang ngayon, ay hindi pa niya maintindihan at hindi niya matanggap ang nangyari.
kung bakit inilihim sa kanya ng kanyang ama ang sakit ng kanyang mama, kung bakit mag-isa ang kanyang mamang naghirap sa San Francisco habang silang mag-amay ay nasa Pilipinas, kung bakit nalagutan na lamang ng hininga ang kanyang mama nang hindi man lang niya nalalaman at bangkay na ito nang iuwi sa kanila. Ang sabi lang ng kanyang papa, she wanted it that way. Paano niya mapapaniwalaan iyon? Natural ba para sa isang asawa at ina ang lumayo sa sariling pamilya? Sa mismong panahong tinataningan na ang buhay nito dahil sa cancer, masakit para sa kanya. Dahil mula pagkabatay kakaunti pa lang ang mga panahong makasama niya ang kanyang mama. Mula nang makapag-isip si Joel, lagi na lang siyang sabik na sabik sa kanyang mama. Para itong Diyosa na kanyang sinasamba at laging inaasam na makasama. Ang ganda-ganda nga naman ni Aurora. Mala Diyosa ang ganda. Kahit sa hanay ng mga pinakakikilalang socialites, ay angat ang kagandahan nito at personalidad. Lagi itong ayos na ayos. Laging kabilang sa Manila's best dressed ladies. Laging naadornohan ng pinakamamahalin at pinakamagandang mga alahas mula sa Del Oro Jewelers. Naalala pa ni Joel na laging kay bango-bango ng kanyang mama. Sa tuwi na iba't ibang mamahaling mga pabango ang gamit nito. Kilala rin si Aurora na napaka-outgoing nitong personalidad. Ang sabi nga ay lagi itong life of every party. Sinusundan ng lahat ng mga mataginting nitong mga halakha. At naalala ni Joel na kahit bibihira lang silang magkasamang mag-ina, kapag magkasama naman sila, ay laging masaya. Outrageous at kung minsan ang kanyang mama, kapag may naisipang gawin, ay basta na lang gagawin. Katulad ng halos na malunod ang kanilang lunang maisipan nitong makipag-water fight sa kanya. Naggamit ang kanilang mga garden hose. Unoong sinasabayan siya nito na magpipinta ng mukha at magsuot ng costume ng isang Halloween. At namasyal pa man din sila sa Makati ng ganoon ang ayos. Puros masasaya ang kanyang naalala sa kanyang mama, kahit kakaunti lamang. Kaya rin naman napakahalaga sa kanya ng mga alaalang iyon. At kaya takaw na takaw siyang madagdagan pa ang mga pagkakataong iyon, kahit nung binata pa siya at nag-aaral na sa UP. Pero habang lumalaki siya, mas madalas na nasa States si Aurora. Siguradong nasa Pilipinas lamang tuwing Pasko at birthday niya. Swerte na kung mas madalas pa roon. Swerte na rin kung magtatagal ng higit sa isang buwan. Kapag naman narito, lagi ring wala sa bahay. Laging abala sa mga social functions. Noong nasa college na siya, mas madalas ay nasa overseas calls na lang sila nagkakausap mag-ina. Nagkakalambingan. Hindi niya matanggap ng mga panahong iyon ay may sakit na pala ang kanyang mama. Kung hindi nito masabi sa kanya ang totoo, sana'y binalikat na lamang sa kanyang papa ang pagtatapat sa kanya. Hindi ba iyon naman talaga ang laging papel ng kanyang papa sa buhay niya mulat sa Paul? Maging seryoso sa lahat ng bagay. Kabaliktaran ito ng kanyang mama. Lagi nga silang magkasama at umaalis lang ito para mag-opisina sa tabi rin ng kanilang bahay. Pero hindi masayang kasama ang kanyang papa. Ang naalala niya ay ito ay laging nakaantabay sa kanyang pagkain. Sumusubaybay kung kumakain siya ng tama. May gulay at prutas, liban sa karne o manok. Kung umiinom ba siya ng gatas at vitamins. Kung sinusunod niya ang kanyang yaya Maura. Habang kumakain pa sila, lagi itong nagle-lecture tungkol sa kung ano-ano. Laging may tinuturo. Laging may pinapaalala. Laging may pangaral. Gabi-gabi, sinasabayan siya nito sa pagdarasal bago matulog. Linggo-linggo ay sinasama siya sa pagsisimba. Buwan-buwan, ito ang nagdadala sa kanya sa pediatrician. Ganoon din kapag nagkasakit siya.
Pinapatulog pa nga siya sa master bedroom kapag matindi ang kanyang sakit. At wala roon ang kanyang mama. Noong maliit pa siya, ito ang sumusubaybay sa kanyang pag-aaral, sa paggawa niya ng mga homework at mga school projects. Nang lumaon ay kinuha na siya nito ng tutor. Pero lagi pa rin minomonitor ang kanyang mga grades. Disiplinaryan ang kanyang papa. Kahit kaisa-isa siyang anak, ay wala siyang pinapalampas sa pagkakamali niya. Hindi naman siya pinapalo noon at laging may katapat na kaparusahan ang bawat kasalanan. Maaaring pagbawalan siyang manood ng TV o maglaro sa kanyang mga paboritong laruan ng ilang araw. Depende sa tindi ng kanyang pagkakasala. Noong binata na siya, grounded naman siya kapag may nagawa siyang hindi dapat. Hindi pwedeng lumabas sa kasunod na weekend. Kung sa bagay, naipaunawa naman sa kanya ng kanyang papa ang mga dahilan para sa lahat ng iyon. Alam niyang para rin iyon sa kanya. Wala siyang hinanakit tungkol sa mga bagay na iyon. Ang hinanakit niya kay Don Jose ay kaugnay lang sa pagkamatay ng kanyang mama. Wala siyang ibang sinisisi kung bakit hindi niya nakasama't at naalagaan ang kanyang mama sa huling mga taon, buwan at araw ng buhay nito. Kung bakit hindi man lang niya nakausap ang kanyang mama bago ito nabawian ng buhay. Ang huli nilang pag-uusap ng mag-ina ay 3 buwan bago ito namatay. Hindi niya maintindihan kung bakit kinakailangan maging ganoon. Hindi niya yata mapapatawad ang kanyang papa dahil hinayaan itong mangyari ang ganoon. Kaya lumayo siya. Kayang-kaya naman niya magsarili. Noong mamatay ang kanyang lolo't lola, ay may iniwang mana para sa kanya. Sobra-sobra para ikabuhay niya kahit hindi na siya magtrabaho habang buhay. Nag-aral siya ng gemology sa New York. Nag-travel para mapalawak ang kanyang kaalaman sa field na iyon. Pagkatapos ay nagbalik din siya sa New York at nagtrabaho sa isang museum. Ancient jewelry naman ang kanyang hinawakan. Wala na sana siyang balak magbalik sa Pilipinas. Tinipis na niya ang tawag, email, at sulat ng kanyang papa. Maging ang pag-anyaya nitong panghawakan na niya ang Del Oro Jewelers. Kung maging jeweler man siya, na tulad ng kanyang mga ninuno, balak niyang sa sarili na niyang itatag na kumpanya. Pero ewan kung bakit iba ang naging epekto sa kanya. Nang balitang may nilolokohan daw ng batang-batang jewelry designer, ang kanyang ama, napikon agad siya. Sabi niya sa kanyang sarili, responsibilidad lang kasi niyang bantayan na hindi mawaldas ng kung sinong gold digger ang kayamanang iniwan ng kanyang mga ninuno. Na ang kalakhan ay nasa kamay pa rin ng kanyang papa. Iyon lang. Kinumbinsi niya ang kanyang sarili na iyon lang ang dahilan kung bakit siya kumuha ng indefinite leave sa kanyang trabaho sa New York para ura-uradang umuwi sa Pilipinas para makahabol sa pinangangalandakang Diamond Gala Night ng Del Oro Jewelers. Hindi niya akalain na mas masilimuot pa pala ang makakaharap niyang sitwasyon. At tulad ng dati, tinakasan ulit niya ang hindi na niya maharap na komplikasyon. Nauna na siyang umuwi sa mansyon kagabi. Mabutit nga't sa mansyon lang, hindi sa New York. Nakapagpasya na siya. Dito na muna siya sa Pilipinas. Pwede niya naman patagalin hanggang 6 months ang kanyang leave. Sapat na siguro ang panahong iyon para mahimay niya ang lahat ng kanyang mga problema dito. Nahirapan siyang makatulog kagabi. Bukod pa sa jet lag, talagang gulong-gulo ang isip niya. Kay raming nagsusulputang mga ideya at emosyon na ngayon lang nangahas na lumitaw sa kanyang consciousness. Una, iyong ang kapig ng kanyang emosyon sa kanyang papa. Iyong selos ng kanyang nadama nang makita niyang maiba na itong pinag-uukulan ng atensyon at tiwala. Sa loob pala ng 5 taon,
ay na-miss niya ng gusto ang kanyang papa. Kahit hindi naman niya noon itunuturing na masaya ang mga panahong magkasama sila. At mas mahirap pala nang malaman mong mahal mo pa rin ang taong nagbigay sa iyo ng malalim ng sama ng loob na hanggang ngayon ay nagnanaknak pa rin ang iyong buong pagkatao. Mas masakit. Why did you do that to me, Papa? Sumbat pa rin ang puso niya. And why are you doing this to me now? Pakiramdam niya ay parang ipinamumukha pa nito sa kanya ngayon. Ang protege na si Queenie Estrella. Hindi na siguro siya kailangan nito. Dahil may bago nang nag-aakyat ng malaking swerte sa kanilang kumpanya. At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.